Isa sa mga most wanted NPA leader na sawi sa isang engkwentro sa Agusan del Norte. Mga sundalo nakiramay sa mga naiwan nitong pamilya. Si Almar Fersuelo sa detalye ng balita. Napatay ng mga sundalo ng 30th Infantry Battalion sa ilalim ng operational control ng 91st Infantry Brigade ng 4th Infantry Division Eastern Mindanao Command o EastMincom ang isang high-ranking communist NPA terrorist leader matapos ang nangyaring engkwentro sa sitio Tagulahi, Barangay Pianing, Butuan City, Agusan del Norte. Araw ng Miyerkules, Pebrero 12, taong 2025, nagsimula ang nabanggit na engkwentro matapos rumesponde ang mga sundalo sa sumbong ng mga residente na mayroong presensya ng mga armadong individual sa kanilang lugar na gumagawa ng iligal na aktibidad. Ang nasawing komunistang NPA ay kinilalang si Mirna Sularte alias Maria Malaya at Kaiyay. Siya ay nagsilbi bilang kalihim ng Northeastern Mindanao Regional Committee, Political Bureau member ng Central Committee Communist Party of the Philippines at naging Executive Committee rin ng Komisyong Mindanao. Si Mirna Sularte ay ang asawa ng nasawing si George Kaoris Madlos, isang prominenteng tao sa New People's Army National Operations Command. Napatay si Kaoris noong Oktubre taong 2021 sa isang engkwentro sa Bukidnon. Si Sularte ay nag-ooperate naman sa Caraga Region at Northern Mindanao at siya ang responsable sa mga kaguluhan sa mga nabanggit na rehiyon, kabilang ang pagpatay sa mga sibilyan, pagsira sa mga proyekto ng gobyerno at iba pang terroristic activities sa mga lalawigan ng Surigao at Agusan. Sinabi ng Philippine Army, si Sularte ang isa sa mga most wanted NPA leader dito sa bansa. Naharap din ito sa patong-patong na mga kaso, kagaya ng multiple murder, frustrated murder, robbery with double homicide, destruction of property at iba pang mga criminal offenses. Kasunod dito, pinuri ni Lieutenant General Luis Rex Bergante, commander ng EastMincom, ang hindi matatawarang dedikasyon ng Joint Task Force Diamond Troops at ang suporta ng mga sibilyan na nagresulta sa matagumpay na operasyon. Ayon kay Bergante, nalulungkot siya sa nangyari dahil itong mga nagdaang buwan, sinisikap umano nilang makausap si Maria Malaya para hikayatin na sumuko. Katunayan anya, nitong nakaraang linggo, nasa mahigit 200 na mga dating rebelde ang sumuko kasama ang kanilang mga armas. Ipinaabot naman ng opisyal ang kanyang pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng NPA leader at nanawagan sa mga natitirang miyembro ng komunistang grupo na tigilan na ang armadong pakikibaka at sumuko ng mapayapa. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Fersuelo, SMNI News.